May mga batang isinilang na ulila, wala sa kanila ang magulang, at wala ring masisilungan na tunay na pagmamahal. Si Nilo ay isa sa kanila. Itinakwil ng kamag-anak, tinawag na pabigat, at palaging ginugutom. Pero sa halip na sumuko, pinili niyang maniwala sa sarili kahit walang naniniwala sa kanya. Ngayon, kilala siya bilang isang matagumpay na negosyante. Panoorin mo kung paano nabuo ang kanyang tagumpay mula sa pinakamasakit na simula. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Isang kwento ng tiyaga, sakripisyo, at tagumpay. Noong unang panahon, sa isang tahimik at liblib na baryo sa Bagong Silang, may isang batang ulila na ang pangalan ay Nilo. Bata pa lang siya nang pumanaw ang kanyang mga magulang dahil sa malubhang karamdaman. Dahil wala siyang ibang kapamilya, napilitan siyang tumira sa kanyang tiyo at siyang kilala sa pagiging masungit at mapanumbat. Araw-araw, paulit-ulit ang naririnig ni Nilo mula sa kanyang tiyo. Pabigat ka lang sa amin. Wala kang silbi, kahit sa pag-aaral ay bobo ka. At sa tuwing siya'y nagkakamali, hindi lang salita ang kanyang natatanggap, pati hampas at gutom. Habang ang ibang bata ay masayang pumapasok sa paaralan, si Nilo ay nagsusumikap maghanap ng trabaho. Minsan, sa bukirin siya natatanggap bilang tagabantay ng kalabaw. Minsan naman, naghuhugas ng pinggan sa isang karinderya kapalit ng 2 pirasong tinapay. Isang araw, habang nag-aalaga ng baka para sa isang magsasaka, nagkasakit ang isa sa mga alaga. Hindi ito nakapaggatas ng ilang araw. Sa galit ng may-ari, pinalaya si Nilo. "Malas ka. Dahil sa'yo, nagkasakit ang hayop ko." Hindi pa man nakaka-recover sa sakit ng loob, sinubukan niyang maghugas ng pinggan sa isang maliit na kainan. Pero hindi rin siya tumagal. "Ang bagal mo. Hindi ka para dito," sabi ng may-ari bago siya tinanggal. Gutom, pagod, at sugatan ang damdamin, naupo si Nilo isang gabi sa tabi ng ilog ng baryo. Tahimik ang paligid. Sa langit, may isang bituin na kumikislap ng kakaiba. Parang sinasabi nitong, "Hindi pa tapos ang kwento mo." Sa kanyang puso, may binigkas si Nilo. "Hindi ako susuko. Isang araw, ako rin ay magtatagumpay." Kinabukasan, dala ang maliit niyang bag, nilisan ni Nilo ang baryo at nagtungo sa lungsod. Sa kahabaan ng kalsada, naglakad siya, gutom, uhaw, at walang direksyon. Hanggang sa nakarating siya sa isang construction site. Doon niya nakita ang isang kontratista na tila nangangailangan ng tao. "Gusto mo bang magtrabaho?" tanong ng kontratista. Agad siyang tumango. Kahit anong trabaho, tatanggapin niya. "Magbubuhat ka ng hollow blocks, araw-araw. Kaya mo ba?" Kahit nanginginig ang tuhod, buong tapang siyang sumagot, "Kaya ko po." Mabigat ang trabaho. Minsan, halos mawalan siya ng malay sa pagod at init. Pero hindi siya nagreklamo. Pinagmasdan niya ang bawat galaw sa construction site, paano gumawa ng timpla, paano magpatag ng simento, paano magbasa ng plano. Sa tuwing may libreng oras, nagtatanong siya. Nakikinig. Nanonood. Lumipas ang ilang taon. Naisip niyang subukang humingi ng mas malaking responsibilidad. "Sir, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Kahit isang beses lang." Ayaw sana ng kontratista, pero pumayag na rin. Sa pagtataka ng lahat, napahanga ni Nilo ang buong team. Mabilis. Malinis ang gawa. Maayos makitungo sa kasamahan. Simula noon, unti-unti siyang nagkaroon ng respeto. Ginawa siyang team leader. Pinakinggan siya ng mga kasamahan at itinuring siyang leader. Nagsimula rin siyang mag-ipon, barya lang noong una, pero pinasok niya kahit maliliit na proyekto. Makalipas ang maraming taon ng pagtitiyaga at pagsusumikap, nakapagtayo siya ng sarili niyang maliit na construction business. Hanggang sa siya na ang kinukuha ng malalaking developer. Hanggang sa nakita ang kanyang pangalan sa harapan ng isang matayog na gusali. The Nilo Builders Construction Company. Sa unang pagkakataon, bumalik siya sa Bagong Silang. Ang dating batang tinutuligsa ay ngayoy ginagalang at ipinagmamalaki. Hindi siya nagtanim ng galit. Sa halip, nagtayo siya ng paaralan para sa mahihirap na bata. At isang amponan para sa mga batang ulila, gaya niya noon. Si Nilo ang naging patunay na kahit anong hirap, kahit anong sakit, at kahit gaano pa kababa ang tingin sa iyo ng mundo,
Basta't may determinasyon, tiyaga, at pananalig sa sariling kakayahan, maaabot mo ang tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakabase sa simula mo sa buhay, kundi sa sipag, tiyaga, at paninindigan mong baguhin ang sarili mong kapalaran. Hindi hadlang ang kahirapan o panlalait kung buo ang loob mong mangarap at kumilos. Tulad ni Nilo, ang bawat pagkabigo ay hakbang palapit sa tagumpay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.